Yan, sige, mga kaabangers, ngayong hapon atin munang bigyan ng papuri. Diba? Alayan ng awitin ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga pinagpala, sabihin ninyo, bless na bless! Nang makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya't masigla. Lalo nang naranasan ka, biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo, aking Ama, pagkat sa'yo nagmumula kapayapaan at pagpapalang. Bless na bless! Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless! Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Sa DLS, binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Lahat ng makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya't masigla. Lalo nang maranasan ka, biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo, aking Ama, pagkat sa'yo nagmumula kapayapaan at kapapala. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ayan. Sige po, bago tayo magpatuloy, may mga bago po tayong viewers ngayon, mga tita. Kaya naman, shout-out natin sila. Hello po kay Tito Dexter Mendoza and to all Mendoza family! Hello sa inyong lahat! And kasama rin po natin ngayon si Tita Dick na pinili! Ayan, magandang araw po sa inyo. Andyan din po si Pastora Tess Bacos. Wow! Hallelujah! Andito rin po si Tito Leonard ang sunod. Pastor Leonard! Yeah! Hello po! Hello po sa inyong lahat. Ayan, muli po tayo po umawit sa Panginoon. Bless, bless! Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Buhat ng makilala ka, ang buhay ko'y laging masaya't masigla. Lalo nang maranasan ka, biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo, aking Ama, pagkat sa'yo'y nagmumula kapayapaan at pagpapala. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Sa DLS, binago niya lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Talagang ngayong hapon na to, tayo ay blessed na blessed. Dahil naman, ang ating matutunghayan ng mga panauhin ngayon ay hindi na siya panauhin. Di ba? Sila ay ang
Sabi nga, ang nagpasimula ng daily life sharing! Ang ating mahal na Pastor Dong na may kasamang isang poging-pogi. Presence of God inside. Diba? Nakatulad din ni Pastor Dong na pogi, Brother Samuel Seruela. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Mga anak ng Diyos, hallelujah, talaga naman ay purihin ang Diyos sa mga buhay nyo, mga kabangers. Salamat din sa ating mga kumanta. Meron palang natatago silang boses. Brother Samuel, welcome. Welcome po. Welcome po sa lahat. Lahat ng Oo. kaabangers. Hello Oo nga. po. Oo, welcome mga kaabangers. At itong daily life sharing, kaya tinawag na daily, kasi yung kalakaran natin araw-araw, yung ating takbo ng buhay pang araw-araw. Daily, di ba? Pang araw-araw, paano po ba ang araw ng Panginoon ay talagang araw ng kapayapaan sa buhay mo? Amen. Oo, yung araw ng Panginoon ay talaga bang araw na nandoon yung kaligtasan, katiyakan, o ang kalayaan sa gitna ng mga maraming problema. Kasi sabi ng 1 Corinthians 3:8, di ba? 3:18, na kung nasaan naghahari ang paghahari ni Lord, nandoon ang kalayaan. O, di ba? 2 Corinthians, di ba? Kung nasaan ang paghahari ng Lord, nandoon ang presensya niya, nandoon ang kalayaan. O, di ba? O, tayo nakakalaya daily. O, paano ba natin nararanasan ang Diyos daily? Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Diba yan ang kanta? Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Diba? Walang mahirap sa Diyos. Kaya nga, kung walang mahirap sa Diyos, wala ring may kahirap-hirap kay Brother Samuel mula Rizal. Ay, papunta rito, Binangonan, Rizal. Amen po. Oo, hindi harang ang mga panahon. At ito ay joy ang nangingibang. Kagalakan, Kagalakan ang nangingimbabaw sa buhay ng isang taong gustong maglingkod kay Lord. Amen po. At shout out po kay Pastora Elizabeth Sayon ng Cebu. Hello Ayan. po, Pastora. Oo, hello sa inyo dyan. At syempre, kumusta na rin kay Pastor Jason ng Levites of Christ, Bawan. Oo, Bawan, Batangas. Ayan, purihin ang Panginoon. Kay Richard Carrasco, kumusta ka na dyan, anak, At syempre, isang mapagpala pong panahon sa ating lahat. Kahit maulan, pinagpala pa rin tayo kasi yung tao, pag puro init, naghahanap ng ulan. Pag ulan naman, Gusto init. naghahanap ng init. Ay, nako, tayo na lang talaga ang magdagdag ng pagpapala sa buhay natin. Paano natin yan ayusin, paano natin i-drive ang buhay natin. Tama po. Paano ba natin ilugar ang ating sarili sa tamang lugar. Yan. Oo, kasi yung panahon ni Lord, Brother Samuel, Opo. hindi mo pwedeng diktahan. Mhm. Oo, kahit minsan sa gitna ng disyerto, sabi ng Isaiah, di ba? Magpapabukal siya ng tubig. Disyerto yun. Opo. Isaiah Imposible, 43, oo. Sa pananaw ng tao, imposible. Oo, imposible. Oo, di ba? Kahit maulan, sabi ni Pastor Jason, no? Praise God. Mabuti po kahit maulan. Walaga naman. Huwag na, talaga na mga kaabangers kasi sa gitna ng disyerto, di ba? Sa Isaiah 43 kaya yan. Sa gitna ng disyerto, magpapabukal siya ng tubig. Amen. Oo. Yung kanta ni Don Moen, Rivers in the desert, I will see you. Oo, marunong ka palang kumanta.
baka umulan ng todo. Nadadamo yung kasi napapakantahin. Oo, malakas ang blessing ng Panginoon. Malakas talaga. Ang blessing ni Lord ay hindi po pwedeng pasubalian. Ang atin lang talagang parte ay manalig at tumanggap. Amen. Ang parte natin manalig. The only work that we have is the work to believe Wow. and the work to receive. Amen. Yan ang pinaka-ano doon. Work to believe and work to And receive. you shall receive. Oo, kasi parang work din yan eh. Kapag hindi mo trabahuing maniwala. Wala. Desisyonan. Decision. Decision. Pag ayaw mong magdesisyong maniwala. Amen. Oh, anong gagawin dyan? Ayaw mong maniwala. Kaya hanggang ngayon, puro ka. Oh, di natin alam. Kasi lahat nagbubukal sa paniniwala. Nang sabi ng Panginoon sa Romans 10, ang sino mang manalig, Romans 10, verse 10, 11, 12 to 13, ang sino mang manalig sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen. Manalig at ay di mapapahiya sa verse 10. Kaya sabi doon sa verse 13 na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos ay Ay maliligtas. maliligtas. Saan ka pa niyan? Kaya sa Romans chapter 8, di ba? Ay kung ang Diyos panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Amen. O, di ba? Lahat ang daming labanan sa buhay. Iisa lang ang may katiyakan, yung kasama mo si Lord. Kaya pa pala sabi nung tatay na may anak na epileptic, wala imposible sa Diyos. Kaya sinabing, help me to believe. Oo, sa Mark chapter 9 yata yan, di ba? Sa Mark chapter 9, help me to believe. Sabi niya sa verse 23, if you can believe, nothing is impossible. If you can believe, nothing is impossible. Kaya, ano pang masasabi mo, Brother Samuel, sa ating mga kaabangers? Mga kaabangers, hello, hello. Ayan, kami po ay narito na naman po na sa daily life sharing upang magkaroon tayo ng kaliwanagan, discussion. Kayo po ay inaanyayahan namin na kayo po ay makipag-cooperate. Just type yung mga nandun po upang kami ay hindi natin ma-feel na nag-iisa tayo. O, yun. Nanaan dyan ang mga kabangers. Oo nga, salamat sa inyong mga comment, no? O, di ba, nasulat agad yung Mark 9:23. What do you mean? If I can, Jesus asks, anything is possible if a person believes. Oh, di ba? When you believe, nothing is impossible. Kaya nga, dito nga ito, mga kaabangers, ang ating pag-uusapan ngayon is God's Ultimate Purpose Part 2. Wow. Part 2 na to. Part 2. O, ano masasabi mo sa ating mensahe na yan? Ultimate Purpose Part 2. Ito po yung kadalasan na dito po sa world na ginagalawan natin, yung mundo. Ang unang masasabi, katulad na sinabi ni Aristotle, the ultimate purpose is to seek happiness. Yan ang mundo. Mag-enjoy ka. Yan ang unang-unang hinahanap ng mundo. Ngunit, merong ngunit eh. Others are seeking to serve others. Ang iba naman, the ultimate purpose spiritually by God is to seek the Lord. Amen. At doon po sa sinabi sa Luke 19:10, the very purpose of God for the Lord Jesus is to seek and save the lost. Yan yung purpose, ano? Oo, purpose ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang anak. Para hanapin ang at iligtas ang mga nawawala. Oo, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Okay, shout out po pala kay Willardo Obnimaga ba yun? Obnimaga. Sabi niya, mapagpalang hapon po. Yes, Pastor Dong at Brother Samuel at mga kaabangers. Yan. God bless po sa lahat. Amen. At syempre, yan na po yung, nandito sila,
Brother Dexter, silang mag-asawa. Napakasipag po ng mag-asawa. Oo, sipag. Kasi ang sipag si Lord na magpala sa mag-asawa to. Amen. Hindi ka ba naman sisipag pag masipag si Lord na magpala sa'yo? Pati kitang-kita naman po yung Oh. simula na makita ko sila, yung kanilang active participation. Oh. Nagsimula sa anak, nung una tahimik na tahimik, hindi yung makakausap eh. Oh. Ngayon, nako, cooperative sa gawain ng Panginoon. Oo, siglang-sigla, no? Sobrang masigla si kay Krieger. Siya lang mag-isa dati. Siya lang mag-isa dati, pero yung bata nagtiyaga, no? Amen. Nagtiyagang laging, Lord, namamagitang manalangin, Lord. Malain mo, daddy at mami ko. Amen. Answer prayer nga naman yun. Yan yung masipag umulan ng Lord. Ulan ng pagpapala, no? Meron siyang purpose eh. Oh. Mawala na yung shoutout pag nadala ko sa simbahan. O, tama yung sinabi mo kanina. Balikan natin yung Luke 19:10, di ba? Na for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Amen. Sabi mo kanina, di ba? Opo. Na ang purpose na lang, talagang He came to save and seek those who are lost. Kaya dito, yung ultimate purpose, punta tayo sa 1 John 3:8. Now, sabi dito sa Bible, no, he who sinned is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. And for this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Now, ano po itong gustong wasakin ng Panginoong Hesus? Lahat ng gawa ng kadiliman. Works of the devil. Ay, aking masasabi mga kaabangers, ang pinakakalaban dito, walang iba ay kasalanan. Amen. Oo, kasi sabi ng John 8:44, di ba? Mula pa sa simula, likas niya ng magsinungaling. At siya ay ama ng kasinungalingan. Siya ay ama ng kasalanan. Siya ang pinanggagalingan. Kaya dalawang ama sa Bible eh. Ama ng kadiliman mula sa kadiliman at ama na mula sa kaliwanagan. At shalom po, Pastor Dapin Jose Dapin. Shalom. Oh, shalom po. Okay. Now, dalawa lang kasi mundo yan. Mundo na nasa piling ka ng kadiliman o mundo na nasa piling ka ng kaliwanagan. And it's a decision away. Decision away. It's a decision away. Pag nag-decide ka sa kadiliman, wala kang ibang bukang bibig, puro pag-usapan ng dilim. Tama. Kaya nga sinasabi nung aking nanay, show me your friends and I will tell you who you are. Tama. Kaya nga yung laging, kadalawang mundo yan. Kaya kapag nasa dilim ka, ang iyong masasabi lang ay tungkol sa mga gawaing masama. Bukang bibig mo rin, puro negative. Pessimistic ka. Puro negative, pessimistic. Pero kung nandun ka sa lugar ng kaliwanagan, ang lagi mong pag-uusapan ay ang mabubuting gawa. Positive. Philippians 4:8. Ang iyong iisipin ay laging think what is pure, think what is noble, think what is trustworthy. Ang isipan mo ay puro doon sa mga bagay na mga pang-itaas. Amen. Colossians 3. Ang iyong mga bagay na pinag-uusapan ay tungkol sa itaas. Pang-itaas, mga bagay na pag sinabing nasa itaas, ano bang nakikita mo sa langit sa natural? Ulap. Ano pa? Araw. Ano pa? Pag may dumaang eroplano. Blue na ulap. ang ibig ko sa'yo yung permanent. Pansamantala lang. Pinatatawa lang kayo. Okay, di ba? Basta itong kailangan natin tumawa. Di ba? Di ba sabi, fix your thoughts on what is true. Sa Philippians 4:8. Apo. And honorable and right and pure and lovely and admirable. Yan po yung nasa panig ka na kaliwanagan. Kaliwanagan.
Kaya nga po, dadalin tayo sa 2 Peter, di ba? Chapter 2, lilipat tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Maging sa Maliwanag. Oo, Wala kaya, nang dilim. oo, kaya nga ang sabi ng Luke 17, the kingdom is within you. Hallelujah. Kaya mga kaabangers, mas maganda po sa liwanag. Oo, ay sino bang walang problema? Meron naman. Sino bang walang mga struggle sa buhay? Meron naman. Sino bang walang kakaharaping problema? Meron din naman. O, di ba? Amen. Sino bang wala pong mga dadanasing kahirapan? Meron din naman. Meron. Sino bang hindi dadanas ng pagtitiis? Meron din. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, ano nga ang iyong bukang bibig? Kasi mula sa pure ang spirit, no? From the pure, everything is pure. Yes. Titus chapter 1. Kita yan sa gawa. Oo. From the pure to the pure, everything is pure. Mhm. But to those who are defiled, even their mind is defiled, even their heart is defiled, and everything is defiled. Amen. Andun yan, makikita na yung ano. Kahit na ikaw pretending to be pure, lalabas yun. O kasi yan yung confession eh. Confession kasi yan. So, ano ba, nasaan ba ang iyong pamimili? Kasi paniniwala din yan. Oh. Sabi nga na sa 1 King 19, kaninong report ang inyong paniniwalaan? Mhm. Oh. 'Di ba may dalawang altar, sabi ni Elijah, okay, magtayo kayo ng altar. Mhm. Magtayo din ako ng altar ko. Sa dalawang report na 'yon, sa dalawang altar na 'yon, saang altar ka nga? Oo. Altar na tinayo ng kadiliman o altar na gustong ipatayo ng Diyos sa'yo? Amen. Kailangan mamili. Mamili ka. It's a decision away. Kaya nga po, mga kaabangers, ito, sabi dito, di ba? Sabi dito, He does not want us to be slave to sin. Mhm. He wants to set us free. Hallelujah. So ang very purpose po, kaya merong liwanag at dilim, kaya pinadala ang anak ng Ama, is to redeem His people. Para hindi na sila mawalay pa sa presensya ng Panginoon. Okay. Totoo yan. Kaya nga, para maintindihan natin yung purpose, the Son of God came for this purpose to destroy the works of the devil. Mhm. Okay? To destroy the works of the devil. Isa dito, ang works ng diablo ay alipinin ka sa kasalanan. Alipinin ang tao sa kasalanan. Saan ba yung Bible mong Tagalog dyan? O, alipinin ka sa kasalanan. O, ngayon, sabi ni Pablo, o, di ba? Sabi ni Pablo yan sa Romans chapter 7. Romans 7, O, yan yung isa sa gusto ng kaaway eh. verse ano po? Verse 14 to 14. 24. 14. Oo, 14 to 24. Basahin mo nga dyan. Sapagkat ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. 15. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat, ang kinapopuotan ko, iyaon ang ginagawa ko. 16. Ngunit, kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. 17. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Verse 18, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid
ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Kung gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. 24. Abang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Abang tao ako, di ba? Kawawang tao ako, kaabag-abag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin? Now, tingnan natin to. Ang lalim ng Tagalog mo. Malalim. Sobrang lalim. Hindi kita madalumat. Madalum. Mas lalo yatang malalim. Hindi maarok. Yung mga tinuran mo ay pawang hindi ko madalumat. Yan po yung sa kalululuhan ko, pe. Okay. Now, tingnan natin dito sa Romans chapter 7. Alam nyo, gusto kong basahin sa magandang balita version, ano? Kasi yan ay King James yan eh. Opo. Oh, King James yan. Tagalog King James. So, sabi dito sa verse 14, alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya't hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman. Alam kong walang mabuting bagay. Oo. Kaya nga dito, makikita natin na walang mabuting bagay na nananahan sa aking katawan. Katawang makalaman. Sapagkat hindi ko ginagawa, sabi dito ay ito matindi. Alam kong walang bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin, sa aking katawang makalaman. Pag sinabing katawang makalaman, hilig ng sarili. Hilig. Yan ang sinasabi ng Romans 13:13. Hilig ng sarili, wag pagbigyan. Romans 13:13 yan. Yung sinasabi doon ng Romans 13:13, magulong pagsasaya. Magulong. Oo, magulong pagsasaya. So, oo, malalim din. Sabi ni Bishop Joey, malalim din ang tawa ni Pastor. Ito, matindi, tatagalogin ko to. Ngayon, sabi niya, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Kung tatagalogin ito, no, nababagbag ako sa aking damdamin. Gusto ko talagang gawin ang gusto ni Lord. Ngunit di ko nga lang magawa yung gusto ni Lord. Kasi yung gusto ko lagi, o gusto ng sarili ko, o gusto ng laman ko ang ginagawa ko.
Wala, hindi makontrol. Di makontrol. Kaya ang tao, sa ang Bible nagsasabi na sa Proverbs 22 na likas sa atin ang gumawa ng mali. Kasi anak tayo ng pagkakamali. Kaya kailangan tayo isilang muli. Yan. Kasi pag hindi tayo isilang muli, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ng John 3:3. Opo. Kaya pala, Pastor Dong, kahit pagbawalan, kahit bata pa lang, no, pinagbabawalan, Oo. go pa rin iba pa rin ang ginagawa. O kasi Proverbs 22:15, likas sa kabataan ng kasutilan. Pag sinabing likas, nature. May tendency talaga. Hindi lang Nature. tendency, talagang Ginagawa. Kaya napapahama. tendency optional eh. Oo. Samantalang likas, yun na talaga ikaw ay ikaw. Hindi mo pwedeng baguhin ang isang leopard na batik-batik. Hindi mo pwedeng baguhin ang baboy na ang utak niyan ay laman ay putik. Mawawala lang yung putik pag pinatay mo yung baboy. Litsunin na yan. O, ay, yan po yung nature na yan. Hindi ko nga lang magawa yung ninanasa ko. Hanggat hindi walang magkukontrol, hindi kaya. Hindi Kaya katawan. kaya nga naparito si Kristo Jesus upang wasakin ang mga gawa na yan. Kaya kaabangers, hindi mo kayang magbago mag-isa. Tama. Yung sinasabi niyong nasa tao yan, Oo. paborito natin yan eh. Nasa tao yan. O sige, ilagay na lang natin nasa tao yan. O ilang taong ka na ngayon, yan ang katwiran mo hanggang ngayon. Ba't hindi pa rin nabago? Hindi po talaga nasa tao yan. Nasa Diyos yan, sa taong naniniwala. No. Kailangan mo munang maniwala Maniwala sa sa tagapagligtas. papasok ang pagbabago. Yes, kailangan mong maniwala. Kaya nga Romans 10, verse 10, ang maniniwala hindi mapapahiya. Kasi ang pagitan ng himala ay nakapaloob sa paniniwala. Kaya po pala, ang sinabi niya dun sa lumpo, tumayo ka. Yes. Sa John 2, di ba? John 5. Kung hindi tumayo, walang himala. Kung Hindi naniwala eh. No? Kung ayaw niya, kung ayaw mong maniwala ngayon din, wala ka ngayon dito. Oo. Wala ako sa DLS. Nasaan ngayon ka? Automatic yun, nasa ibang lugar ka. Tama. Nasa ibang gawain ka. Gaya yan ng mga kabangers nating nanonood, kung hindi yan naniniwala, wala ngayon dyan yan. Kasi ang ibang paniniwala, doon siya sa kanyang gustong gawin. Kaya ngayon, dumating ang Panginoon upang wasakin ang gawa ng Diablo. Yan ang gawa ng kaaway. Kaya yung word na isilang naman muli, galing tayo sa anak ng kadiliman. Anak at ang ama natin ay Diablo. Sabi ng Ephesians 2, sinunod natin ang mga gawaing mali. At tayo ay likas na nagkakamali. Kaya ngayon, nang dumating si Jesus, na nasa kanya lang noon ang Holy Spirit, nung nagkatawang tao siya, walang ibang pinananahanan ng Holy Spirit kundi siya lang. Nung panahon. Panahon nung nagkatawang tao siya. Nung namatay siya at muling nabuhay, ang Holy Spirit dumating sa lahat ng tao. Yun. So, advantage pala natin, yung kanyang Kamatayan at muling pagkabuhay. Oo. Kaya nga sinasabi na ako'y paroroon at magpapadala ko ang banal na espiritu. Oo, kaya nga ang Holy Spirit bababa sa lahat ng tao. Kaya yung young men, dreams. Oo. O diba? See vision and the old men dreams. Kaya may kikita nyo po, and my spirit will come to all flesh. Kasi noon, ang Spirit, ang Holy Spirit, nananahan lang sa isang katulad ni Jesus na isang banal na walang bahid na kasalanan. Amen. Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 1, verse 30 to 31, siya ang ating karunungan, siya ang ating redemption,
Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating righteousness. Siya ang ating holiness. Kaya nakapaloob kay Kristo Jesus ang posibilidad, ang kakayanan Ang kakayanan. na makalaya tayo sa kasalanan. Amen. Siya ang sagot. Siya ang sagot. Ultimate answer upang tayo'y makalaya. Yan ang purpose. Ang palayain ng tao. Kaya ang sagot niya nga sa John chapter 4 sa Samaritana, kung alam mo lang tong sinong humihingi sa'yo ng tubig, maaaring hihingi ka sa kanya. At bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay at babalon ito sa iyong pagkatao. Ibig sabihin, magiging life giver ka, maging water giver ka. Di lang timba-timba ang dala mo. Ikaw talaga'y maging buhay na balon. Amen. Hallelujah. Hindi lang yung magdala ka ng isang timba, kundi ang buhay mo ay walang katapusan na rivers of living water will flow. Spring. Springs of living water. Mhm. Kaya ang tawag sa iyo ay life giver. 1 Corinthians 15, Yan ay verse yung 45. mga salita na nagbibigay buhay. Oo, yan yung buhay. Kaya nga sabi ni Pablo dito, ang istorya ng Romans 7, Apo. ito'y istorya nung bata-bata si Pablo sa encounter niya sa Diyos. Kaya nung bata-bata siya sa encounter niya sa Diyos, buhat sa Acts chapter 9, at nung bata-bata siya sa encounter niya sa Diyos, ay nakasama niya si Barnabas. Si Barnabas ang taong nagtiyagang magsalita sa buhay niya. Amen. So talaga palang merong setman, Oo. At ito yung bata-bata pa siya. ito yung kanyang patutuo. Hindi ibig sabihin hanggang ngayon ganito si Pablo. Oo. Patutuo niya to. Mm. Ito yung kanyang encounter experience sa kanyang kabataang encounter. Oo, kasi yung kwento niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. At ito, sinasabing, ang kasalanan, ang mas nangingibabaw. Oo, nasusunod niya. Kasi talaga, mga kabangers, walang pagkakaiba si Pablo at tayo. Kasi ang kalaban natin, iisang espiritu. At ang espiritu na yan, walang iba kundi isang masamang espiritu na walang iba kundi ang kasalanan. Isang masamang espiritu yan at isang buhay na espiritu yan. Bakit ko sinabing buhay? Kasi ang kasalanan na yan ay nang aalipin. Kung patay yan, di sana aalipinin ng tao. Kung hindi buhay yan. Parang kontrolado ka na. Oo. Kaya nga kung sino ang iyong sinusunod, yun ang iyong Panginoon eh. Sabi ng Romans 6. Kung sino yung iyong sinusunod, yun ang iyong Panginoon. Oo nga. Kasi nga, hindi makakagalaw. Even though, na ang banal na espiritu ay naninirahan sa atin, ngunit kung hindi ka naniniwala, hindi rin makakagalaw. Kaya nga naging unbelieving believer ang tao. Hello, Pastor Lino Motelia. Ang isinilang na muli sa espiritu ay isinilang sa kabanalan at sa paghahari ng Diyos. Wow! Kaya maliban ang tao ay ipanganak ng Ama sa espiritu, hindi siya mapaghaharian. Mapaghaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ko magawa sa paraan ng laman. Totoo talaga. Kapos ang laman. Kapos na kapos. Totoo talaga. Thank you, Pastor Lino. Salamat Kaya po. thank you talaga. Alam mo, di kaya yan kahit, tingnan nyo po, mga kabangers, kung ang hindi naman ho talaga nalulutas ang problema at kawalan at lahat ng problema sa pera-pera lang. Hindi rin lahat nalulutas ang problema sa pagkaing maraming masarap. Hindi rin nalulutas ang problema sa taas ng iyong pinag-aralan. Kasi ang problema ay walang kinalaman kung wala kang makain, kung wala kang pinag-aralan, kung wala kang bahay. Hindi rin problema kung meron ka o wala ka o meron ka niyan,
Ang problema ho talaga, mawala o mameron ang kasalanan ay kasalanan. Mhm. Kapag dumali yan sa tao, hindi titingnan kung mayaman ka ba, hindi rin titingnan kung mahirap ka. So, mahirap talaga kapag walang Savior Yun! dating sa atin. Iyon ang matindi dyan. Kailangan mo ng tagapagligtas at walang iba kundi ang buhay lang ni Kristo Jesus. Hindi po yan homophobia, homo ganito, hindi po yan. Hindi to offense. Offense lang to sa ayaw maniwala. Pero pag naniwala ka, lalaya ka talaga. Amen. Kaya noong panahon ng mga alagaan, ng panahon ng mga Pharisees, ang tingin nila kay Jesus, Beelzebul eh. Si Dahil, Jesus pa ngayon ang mukhang si Satanas eh. Oo. Kasi- Oo. Kasi pinapalayas niya, ang sabi sa kanya, siya ay same ng demonyo. Oo. Kaya pinagbibintangan nila si Jesus, siya pang yung demonyo. Oo. Siya pa yung, o kaya hindi nila may i-reconcile sa isipan nila kasi yung righteousness na dinadala ni Jesus ay righteousness ang Ama na dumadaloy sa buhay niya. Pero ang righteousness na daladala ng mga Pharisees, yung righteousness na meron kay Abraham. Mhm. Para yung righteousness yun. Parehas righteousness. Ang problema lang, nung panahon, nag-iisa kasi siya eh. Wala siyang backup. Eh yung mga Pariseo, they go join together upang alisin ang Panginoong Hesus. Oo nga, kahit sabihin mo lamang marami sila, if God is with you, you are still in the majority. Amen. Kaya nga hindi sa John 8, kaya nga hindi nila maintindihan yung liwanag, meron siya eh. Kaya sabi ng Matthew 6, kung ang liwanag na alam mo ay madilim, Mm. ay madilim pala, sabi ni Jesus, napakadilim niyan. Ano yung liwanag na alam nilang maliwanag yon? Maliwanag sa kanila yung tinatawag na righteousness from Abraham's righteousness. Oo. Pero di nila nakikita, sabi ni Jesus sa John 10, before Abraham I am. Mm. Hindi nila matanggap. John 8 ba yun o John 10? Basta sabi niya, before Abraham I am. Mm. Kasi hindi matanggap eh. No? Bago si Abraham, ako na. Mm. And sabi doon sa John 8 yata yun, di ko basta ang sabi doon, Abraham was glad when he saw my days. Wow. Nagkatabi yan. Si Abraham pa naglag. Abraham was glad when he saw my days. Yeah. Hanapin nyo, basta nandiyan yan sa John 8 eh. Kaya nga ang tao, di kayang lumaya sa sarili niyang paraan, sa sarili niyang laman, sa sarili niyang kaparaanan, sa sarili niyang kaisipan, sa sarili niyang natapos, hindi siya lalaya laban sa kasalanan at hindi rin ang kabaitan ng tao ang makapagpapalaya sa kasalanan sapagkat walang substitute, walang kapalit ang dugo na banal na binubo ni Kristo Jesus sa krus upang tubusin tayo sa kamalian Amen. at kasalanan. Yun pala yung na the very purpose, kaya sinend ng Ama, ang Panginoong Hesus, is to recreate this fallen world, to bring about the new heaven. Yes! To recreate. Walang Recreate. sisirain. I-recreate niya lang. Oo. Kaya, tama yan, John 8:58. I tell you the truth. Before Abraham, I am. Kaya lang, yung Pariseo noon, Ayaw maniwala, kaya ang tawag niyan ay kapos. Talagang ang isip nila, pinipilipit talaga nila ang totoo. and kasi, the very purpose ng mga Pariseo, kaya ayaw nilang maniwala, is aalisin sila, overthrown sila. Kapag in-acknowledge nila ang Panginoon na si Jesus ay Diyos. Kasi hindi naman niniwala ang mga authority
sa mga Pariseo. Kaya gano'n na lang na hindi pwedeng tayong maniwala kay Jesus. Okay. Ang dahilan din naman, bakit hindi gagawin ng Panginoong Hesus ipakilala na siya ang Diyos at siya ang tagapagligtas, siya ang Lord? Kasi pag paniwalaan yon, madideplete yung purpose. Ah, Ilalagay siya as king, oo. kagaya ni David, hindi siya ngayon may papako sa krus. Ang alam ni Jesus na cross ang sagot. Plan. Destined na mangyayari. Kasi nakasulat na eh. Foretold na. Kaya nga pag sinabing Lord, aatras na siya. Nag-aano na siya, umaalis na siya kasi pag once nalaman na Lord ito, ng totally Lord ito, ilalagay kasi siya doon sa pinnacle. Pag nalagay siya sa pinnacle, di na siya ngayon maipapako sa krus. Wala na, yung very purpose ng Ama. Hindi na mag-glory pa yung Ama. Kasi doon sa cross, nakikita ang yung ang sinabi ng doon sa John 3, Genesis 3:15, yung kaninang binasa natin, na ang Panginoong Hesus, her seed. Oo, and your seed. Your seed. And her seed. Oo. O, di ba? Yun eh. Dalawang seed kasi yun eh. Yung seed of life at seed of death. Yung seed from darkness and seed from holiness or seed from God. Yun yung si Jesus at yun yung seed ng kaaway. Noon pa, nandoon na ang prophetic word ng Diyos sa tao na darating talaga ang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na ito ay mamamatay at muling mabubuhay. At talagang naiprophesy na yan noon pa, naipangako na yan noon pa sa Isaiah. At maraming beses nang ipinangako ito. At hindi pwede siya naparito para maging king. Kaya nung time na yon, talagang kailangan niyang ipakilalang manalig sila sa Panginoon at kaya nakagagawa ng himala si Jesus kasi ang Holy Spirit ay grabing lumulukob sa Kanya. Amen. At ang Holy Spirit during the time, sa Kanya lang talaga nananahan. Sa Kanya lang. Sa Kanya lang. Kaya yung mga nakakakita ay lalong di makakakita. At yung mga di nakakita, makakakita. Kaya po sabi ng John 10, yun. Kaya po pala, mga disciple, nung panahon niya, hindi Andyan na masyadong nakakagawa, ng mga himala. Dahil nandun pa siya. Oo. Sabi niya, kung di ako aalis, hindi bababa sa inyo ang parakletos. Hindi bababa sa inyo ang teacher. Hindi bababa sa inyo ang guide. Hindi bababa sa inyo ang helper. Kaya nga, kailangan niya matupad ang ultimate purpose ng Diyos doon sa krus para ma-deal, maging sagot siya sa lahat ng mga hinahanap ng tao. Amen. At para ang paghahari ng Diyos dumating sa tao. Hallelujah. Yun, ang sabi, God's purpose is to destroy the works of the devil, Kaya, redeem the mankind. Oo, John 5:58, di ba? Yan yun, Kaya naparito siya, I tell you the truth. Before Abraham, I am. At sa kasunod pa niyan, ang sabi niya sa mga susunod pang talata ng John chapter 8, siya ay ang nagsabi, Abraham was glad when he saw my days. Yeah. Amen. Pero, till now, kahit yan ay nakasulat, talagang marami pa rin ang hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Oo, marami kasi pinili nilang itakip ang tainga, sarhan ng tainga. Ipinipilit nilang sarhan at takpan ang kanilang mga mata. At ilan hanggang ngayon, mga tao, tinatakpan ang mga mata, sinasara ang mga mata, tinatakpan ang kanilang mga tainga dahil pinili nilang religion kaysa piniling makipagrelasyon kay Kristo Jesus. Hallelujah. Talagang they're being deceived. Gagawa ang kaaway na talagang hindi maniniwala sa Panginoong Hesus. Dahilan ang kapalit nun is something katulad nito na pagtanto ko
sa Takape at Pandasal. Ang dahil pumipunta. Merong palang taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Sasabihin, ngayon ko lang po narinig ito. Oo. At salamat po dahil meron kayong activities na ganito. Hmm. So from that moment, the Savior came into his life. Oh, di ba? Kaya nga ang Panginoon talaga, gumagawa siya nag-o-orchestrate siya ng mga pangyayari. At ang isang matinding pangyayari ay ang pangyayari na nangyari sa buhay niya sa krus. Para yung pangyayari na yun ay maging posible na ang Holy Spirit dumating sa ating lahat. Amen. Talagang purpose yan ng sa kanyang presensya. Di ba? It was foretold eh. He will be crucified. He will be talagang despised. At sabi ng Isaiah, hindi ka akit-akit. Oh, Sino nga ba nang maniniwala? Hindi naman kaakit-akit. Bakit kaya po, Pastor, na ang Panginoon is hindi na lang dumating, I am the Lord, I am God, holding thunder, so people will believe. Bakit kaya yan ang pinili po kaya? okay. Sa Luke chapter 16, di ba? Nung namatay si Abraham, ay namatay yung si Lazaro at ang mayaman. Mhm. Nag-alala yung mayaman sa 5 niyang kapatid. Opo. Sabi niya, ang 5 kong kapatid nandoon pa, nagpakasasang kagaya ko. At ayaw kong mangyari sa aking mga kapatid ang aking sinapit ngayon. At sabi niya kay Amang Abraham, kung pwede sana Mhm. na si Lazaro ay buhayin mo ulit. Ang sabi ni Amang Abraham, nandoon ang aklat ni Moses. Wala na. At nandoon na yung mga salita na iniwan ng mga propeta. Kung ayaw nilang maniwala sa aklat at mga binanggit ng mga propeta, lalong ayaw nilang maniwala sa isang Lazarong muling nabuhay. Kaya hindi laging himala ang sagot. Kahit si Moses, sanay na siya sa mga himala. Ang hinanap niya na rin ay ang presensya ng Diyos sa Exodus 30. Mhm. Mas hinanap niya na ang presensya ng Diyos. Lord, kung mga anghel naman rin lang yan, mas gusto kong ikaw ang kasama mo kaysa mga created, kaysa mga anghel, kaysa mga himala. Opo. Kasi sabi niya, sanay na siya mula Exodus 8, sanay na siya mula sa Exodus 3, sanay na siya sa puro himala, puro himala, puro himala. Normal at natural sa kanya ang himala. Ang hindi natural sa kanya na, Lord, ikaw lagi ang gusto ko. Yun. May pusong talagang ang hinahanap ang Panginoon. Kahit ngayon, ang sagot ba ay himala? Marami nang pinaghimalaan hanggang ngayon, wala. Puno pa rin ng hinala. Sasabihin, lucky, Oh, mapalad. mapalad. Puro laging swerte. Mhm. Puro Hindi sinuswerte. na-acknowledge ang Panginoon. Oh, wala. Kaya, kahit sabihin mong gumaling ka, well, thank God for that. Pero kagalingan ba ang ultimate na sagot? Thank God lang. Oh. Tapos wala rin. Ang ultimate na sagot, yung dumating sa iyo ang Panginoong Hesus na manahan sa iyo, Philippians 2:5, ay mapasa atin ang katangian ni Kristo Jesus. Let this attitude which are also in Christ Jesus be in you. Yun. Kailangan na yung nakikita na sa iyo. Meron ka ng paniniwalaan at dapat naman ito ay mag-manifest sa buhay mo. Oo. Kaya ito yung kailangan natin. Sabi ni, thank you, Pastor Lino. Ito matinding mag-share ito eh. Because of the religion. Kahit ngayon, marami pa rin pariseo at skriba hindi matanggap ang katotohanan dahil ayaw nilang masira ang kanilang religion. Kaya't naging bingi ang tainga
at bulag ang mga mata. Kaya sabi ni Jesus sa kay Nicodemo, malibang ang tao ay panganak muli, bulag sila talaga. Hindi sila makakita ng paghahari ng Diyos sa kanilang sarili. Amen. Kasi ang salitang isilang muli, hindi religion yan. Lahat ng Bible meron yan. Bible ng ganito, Bible na anong religion yan, meron. Ang hindi nila maintindihan, ano ba itong isilang muli? Mm-mm. Kasi, kahit si Nicodemo na teacher ng law, hindi kaya ng pagiging teacher na maintindihan ang salita. Kasi ang salita ay maintindihan lamang pag ikaw naniwala. Amen. Kaya pala sinabi niya sa Panginoong Hesus, pwede bang ipanganak muli? Ang naipanganak na. So, merong blockage talaga. Merong, pag sinabing dalawang sa Bible, pag dalawang kabalintunaan na iisang salita, may revelation sa gitna. Ano Ang tawag niyan paradoxal. Paradox. Oo, kaya pag may dalawang isang salita na parang magkabangga, halimbawa, ipanganganak pa ba siya ng isang ina niya muli? Paano? Babalik ba yun sa kanyang tiyan? Mm. Kaya sabi ni Jesus, teacher ka pa naman, di mo maunawaan to. Kasi, hindi niya maunawaan ang pagdating ng paghahari ng Diyos. Tungkol yun sa paghahari ng Diyos. Kaya sinasabi ng John 3, verse 5, hanggat hindi ka ipanganak sa tubig at sa espiritu, you cannot enter. Kanina, you cannot see. Sunod, you cannot enter. Mm. Oo, kasi pag di mo nakita, hindi ka rin makakapasok. Kaya nga, see and enter yan. Mm-mm. Maipanganak muli sa espiritu ay makakikita ka. Pero yung maipanganak ka sa tubig at sa espiritu, makakapasok ka. Ibig sabihin yan, may transformation na mangyayari sa buhay ng isang tao. Yung pong pastor, yung pong sinabi ni Jesus kay Peter, sino ako? At sinabi, ikaw ang Diyos, ikaw ang Mesa. Nireveal ng Ama. Di ba po, ang pagkakasabi, nireveal ng Ama sa iyo, tumapalad ka. So, ngayon, sa mga maraming tao, kahit basahan mo at sharean mo, wala rin. Okay. 2 Corinthians 4:4. Kaya kahit basahan mo kasi, yung lambong ng kadiliman ang tumatakip sa kanilang paningin upang hindi nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang naging problema dyan. Kaya kailangan si Simon Barjona palitan ng pangalan. Ang ibig sabihin nito, hindi lang pangalan sa natural, kundi pangalan, ito yung person in the spirit, person of the flesh. Yung Simon Barjona ay mapalitan ng Peter. Peter na. Kasi hindi makapananahan ang Diyos sa katangian ng makalaman. Sa kalikasan ng pagiging makalaman. Kailangan mong umabot sa kapahayagan na maipanganak sa puso mo. Ito yung spirit of a son sa Galatians 4:6. Yung spirito ni Kristo Jesus, spirit of a son ay manahan sa iyo. Ito yung sinasabi ng 1 Corinthians 6:17 na ang sino mang sumama sa Panginoong Hesus ay kaisa ng espiritu ng Panginoong Hesus. Pag wala ka ng spirit na yon, di mo talaga maunawaan kahit basahan ka pa ng magagaling magbasa ng Bible. Kaya pa pala minsan, gumagamit ang Panginoon Ng parabol. at ng mga pangyayari dahil sa katigasan ng iyong Ulo. gumagamit siya ng kaparaanan na masasakit upang yung walang-wala ka na, ngayon, ang Panginoon na lang ang last resort mo. Oh. Kaya sinasabi ng doktor, pag dinala mo, ipasa Diyos na po natin. Kaya nga ito yung kailangan nating maintindihan itong ultimate purpose na ito.
Kasi ang gustong i-deal talaga ng Lord dito, itong kasalanan na bumubulag sa lahat ng tao. Na mga ayaw maniwala sa Diyos. Kaya paniniwala ang nagbubukas ng pangunawa. Nung una po, Pastor Dong, ay, di ba po, I work abroad. At yung pagbubulag ng kaaway sa akin nangyari is yung laman. Yung joy hindi joy, happiness na natatanggap ko. Kaya kasi ang pag-iisip ko nun, pag ako pumunta dyan, mawawala yung aking kaligayahan. Kasi magkakaroon ako ng fellowship. So, maiiba yung takbo ng buhay ko. So, yun ang nagbablock sa akin noon, nung panahon na yun. Later na lang ako maniniwala dyan. Kasi yung kasiyahan na magulo, nasabi nyo, kasiyahan magulo, yan ang gusto ng laman upang kami ay magpatuloy ng panahon na yan. Okay. Mahirap unawain din yung magulong pagsasaya. Romans 13:13. Ano ba itong magulong pagsasaya? Anuin mo lang, intindihin mo lang sa salitang magulong pagsasaya. Ang hirap i-reconcile yan. Pero bang magulong pagsasaya? Totoo, di ba? Romans 13:13 sa Tagalog, sa Tagalog version. Kaya sabi niya, huwag niyong gugulin, sabi ng Romans 13. Huwag niyong gugulin ang iyong mga sarili. Kundi bagkus gugulin niyo ang inyong sarili sa mga bagay na pangliwanag. Yan. Kundi huwag niyong gugulin ang iyong sarili, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya. Magulong pagsasaya. Ano yung magulong pagsasaya? Ito yung mga gawaing maligaya ka ngayon, pero bukas may bangungot. May aftershock. Oh. Totoo hindi. Totoo na aftershock. Yan yung magulong pagsasaya. Halimbawa, magsasaya ka sa lasingan. Utang pala yung pang ginagamit mong lasing. Bukas bangungot yan. Magulo yan. Lagot ka kay Mrs. Walang pansaing. Inutang mo. Iyan ang magulong pagsasaya. Yung pambayad mo ng utang, masaya kang tumaya sa sugal. Masaya kang tumaya. Kinabukasan, sisingilin ka ng utang dahil yung itinaya mo natalo. Sabi ni Sister Sally, enjoy now, suffer later. Yan yung magulong pagsasaya. Sa kapritsuhan mo, sa dami mong gustong kaligayahan, ipinapanood mo ng sine. Walang mali sa sine, masaya yan. Pero wala ka nang pera. Wala ka pang makain. Yung pinangsini mo, binili mo na lang sana ng kalahating kilo. Nakakain pa lahat. Wala sanang problema. Magulong pagsasaya yun. Sisisihin ka ng mga anak mo. Bagabag abutin ng konsensya mo. Tama. Magulong pagsasaya. Ito nga yung ako po aminin ko, mga kaabangers. Ako po nag-overseas worker at ako nagkarelasyon sa iba. Ngayon, masaya, nung una. Nagkaanak, nabuntis. Akala ko, okay lang. Ngayon, nung lumalaki na, problema pala yun. Mag-aaral na So ngayon, meron ka naman ng karagdagang gastos. Kasi mag-aaral na. Sam, yung anak mo, mag-aaral na. So, guguluhin ka na ngayon, imbis na tahimik sa isang pamilya lang. Bagabag inabot mo. Bagabag at sakit sa ulo. Yun ang magulong pagsasaya. Akala ko okay lang, masaya. Yan ang magulong pagsasaya. Sisingilin ka ng iyong panahon. Akala ko okay lang Maniningil talaga yan. Yung magulong pagsasaya, maniningil yan. Tama. Hindi man ngayon. Yan, tama si anak, Sally. Tama ka. Enjoy now. Pay later. Sabi nga
Sins is like a credit card. Enjoy now, pay later. Oh, yan o, walang pambili ng bigas, pero may pambili ng alak. Can you imagine, ganyan kabulag na ginagawa ang kasalanan. Binubulag ka niyan para gawin mo ano ang tama. Kaya yan yung sinasabi ng 2 Corinthians 4:4 kanina, na sila ay binulag ng lambong ng kadiliman upang wag makita ang liwanag ng mabuting balita. Kaya kahit basahan mo ng basahan yan, hanggat hindi yan dumating sa paniniwala at pagsisisi, hindi po natin mauunawaan ang gustong ipakita ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang gustong ipakita ng Diyos. Kaya nga, doon mo maintindihan doon mo maunawaan ngayon ano bang gustong ipakita ng Diyos diyan sa atin. 'Di ba? Ano bang gustong ipaunawa ng Diyos diyan sa atin? Ano bang gustong ipahiwatig ng Diyos diyan sa atin? Kaya nga po ang Diyos talaga, gusto niya talagang magpakilala sa iyo, at ang pagpapakilala niya sa iyo, gumagamit siya ng mga pangyayari. At ang unang pangyayari na yon ay yung ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Na yung nabayubay siya sa krus doon, at nang mabayubay siya, nagbubo ng dugo, at ang banal na dugo na binubo niya, yun yung greatest opportunity na malinis tayo sa ating mga kasalanan. At kapag pinaniwalaan natin na yung dugo na banal na yun ay sapat na linisin ka, ay totoo nga, lilinisin ka na parang di ka nagkasala. Wow. Amen po. Kaya po pala ang sabi ng Isaiah 1:18 na kahit ang kasalanan mo ay simpula ng crimson. Amen. At ikaw ngayon, it will be like white as a snow. Tama po ba? And then, Oo. ang 19, and if you are willing and obedient, you will reap the harvest of the land. Totoo. Aanin mo talaga. Kaya ang gustong wasakin ng Diyos dito ay ang kasalanan. Sabi ng Isaiah 59, verse 1 and 2. Basahin nga natin sa Tagalog. Ito, napakaganda nito sa Tagalog Sabi dito, si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingi at ang mga daing mo ay diringginiya. Hindi siya bingi. Oo. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo, at siya rin dahilan ng paglalayo ninyo. Ang sala mo. Ang sala mo ang naging dahilan. Naging dahilan. So, dapat, ang kailangan is to reconcile first upang makapasok sa presensya Yes! ng Diyos. Yan yung kapanganakan muli. Mm-mm. Kasi yung una nating karanasan sa kapanganakan ay kapanganakan ng laman. Siyempre, ang tawag niyan natural-oriented or world-oriented. Mm-mm. Oriented by the world. Ang oriented by the world, matalino ka lang sa mundo, matalino ka sa mga bagay-bagay ng mundo, pero bobo naman sa bagay-bagay ng Panginoon. Alam ang salita ng Diyos, pero ang mga ginagawa mukhang wala sa salita ng Diyos. Wala sa ayos. Hiwala yan, oh. At gusto pa nilang nasa Diyos sila, pero ang ginagawa nila mukhang gawain ng demonyo. Madaming ganyan. At masaya pa silang gumagawa ng mali. Hanggang ngayon, ganyan ang mga Hanggang ngayon, ganyan. Kaya pala, ang sabi ni Asaph sa Psalm 73, yung mga reklamo niya, bakit sila yumayaman? Pagkatapos, ako lingkod ng Diyos, wala.
So, reklamo niya yan sa Panginoon. Pero yan ay isa lamang sa isip. So, yan ang ang pinakaugat pala nun, yung envy. Siya ay gusto nang sumama doon sa mga taong mga nakikita niyang Yumayaman mula sa kasalanan. oo. Pero anong sabi nila? Sabi ng Psalm 73 dyan, huwag kayong mainggit sa mga yumayaman dahil mula sa mali. Sapagkat ang kanilang kawasakan ay may kasiguruhan. Yan. May kasiguro. Ang kanilang kawasakan. Nagtataka ko Bakit siya nagtatrabaho sa panahon ni David working as a seer? Pagkatapos, envy pa yung nakikita niya. Nananagili pa siya sa mga tao sa surrounding. Yumayamang mula sa mali. Oo. Kaya sabi niya, ang makasalanan mas mayaman. Pero anong sabi nga ng Bible sa Psalm 73, di ba? Huwag kayong mainggit sa mga mayumayaman dahil sa maling gawain. Sapagkat bakit? Ang kanilang distraction is certain. Bakit? Nakakita ka na ba ng mga tao ngayon na yumayaman noon mula sa mali, ngayon mahirap sila? O kaya, ngayon, salvage na. Huwag na lang tayo muna doon sa salvage. Doon na lang tayo sa tingnan mo buhay nila. Oo. Nung panahon nila, sila ng kanilang panahon, sila yung mga matatanda noon, sila yung mayayaman nung namatay sila, pati mga anak, mas mahirap pa sa daga. Nawawala rin. Walang continuity. Mahirap nga yun. Mahirap pa sa daga. Kawawa ang anak. Kawawa. Bakit? Hosea 4:6. Ang mga anak na nanagot sa pag-reject nila na kilanli ng Diyos. Lagot. So, dapat, ang magulang, magiging daan. Yes! Yan yung generational blessing. Yan yung legal na continuity. So, tayo mga magulang, merong responsibilidad. Meron. Upang ipakilala Yes. ang Panginoon sa atin. Yan yung Mga anak. yan yung legacy of continuation. Tingnan mo to, Hosea 4:6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pare. Pag sinabing pare, sila yung lingkod ng namagitan, tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Tayong lahat ang pare ngayon. Hindi lang po exclusive tong pare. Dahil nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, sabi ng 1 Peter chapter 2, we are the kingdom of priests. Revelation 5:10, we are the kingdom of priests of God. Lahat tayong mga nanali kay Kristo Jesus naging pare sa Panginoon. Ano ang pare? Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Amen. Hindi ito exclusive na mga nagsuot lang ng damit para sabihin sila ay pare. Sa context ng Panginoon, lahat tayong mga nanalig kay Kristo Jesus na mga pinalaya sa kasalanan, kayo ay aking dakilang pare. So talagang tayo ay magiging gagamitin. Royal priesthood. May pakilala. Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya ang meaning ng pare. Kaya yung sinasabi ng preach to all nations. Yes, Jesus for everyone. Jesus for everyone. Yan yung para sa lahat. At huwag nating i-exclusive yan sa isang grupo na ikaw lang naman nagsariling nagtayo ng grupo mong parang sabihin mo, kayo lang ang may truth. Pagka ganyan mga bagay, hindi nananahan ang espiritu ng Diyos sa kanila. Lagay na lang nating nananahan. Pero minsan nalilimitahan. Nasasarahan. Nasasarahan. Yung iba kasi dinadala mo sa isang exclusive lang na lugar ang tao. Ang Diyos ay nag-ahari
Sa lahat. Kaya nga, the kingdom of God is within you. Amen. Hindi lang exclusive sa grupo ko. Mm. Para sa lahat. To everyone. Kaya, pakilala si Namatay siya para sa lahat. Hindi siya namatay at nabuhay para lang sa exclusive lang sa isang lugar. Amen. Kaya naging inclusive yan eh. Na ang sino mang mananalig sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Amen. Hallelujah. Kaya ang kaligtasan, hindi lang po yan sa isang grupo. Amen. Huwag po tayong mapako sa isang grupo. Kahit sa amin, hindi kayo dapat mapako. Kasi ang Panginoong Hesus ang napako, hindi kami. Ang parte natin, ipakong kasama niya ang gawaing laman at mabubuhay tayong kasama niya. Hallelujah. Kaya pala, Pastor Dong, naalala ko yung sinabi niyo eh. Kaya puro gawain, protection namin. Protection niyo yan. Kasi pag wala kayong ginagawa, there Iba- comes a time, Iba ang ginagawa. iba? Alam niyo ba, Pastor Dong, doon sa ano ha, ito pong, dito, sa ating, mga kabangers, ito po ang church na napakadaming gawain. Kasi protection na, naunawaan ko yan. Sabi ko nga sa asawa ko, ang daming gawain. Anong gagawin natin? Kung ayaw natin sa gawain na yun. Kung hindi tayo pupunta, matitengga tayo dito, tayo lang dalawa. Doon na lang tayo. Sama-sama na tayo sa magbubuka natin. Kaya ang paglilingkod, pag-iingat ng Diyos yan. Tama. Para wala tayong, walang puwang sa atin ang gawaing walang kwenta. Kundi may puwang sa atin ang gawaing may kwento. Amen. At kapag may kwento, may kwenta. At kapag may kwenta, may dating ka. Amen. At kapag may dating ka, may datong ka. Yun. Grabe talaga. Hallelujah. Grabe, di ba? Kaya, alam mo, yan po yun to destroy the sin. Destroy the works of the devil. Iligtas tayo sa kasalanan. At ang unang matinding kasalanan yan, yung ma-miss natin yung mark. Ma-miss natin yung mark. Huwag tayo pong madali doon. You have to hit the mark. Ayan. Not miss the mark. Not miss the mark. Kaya ang meaning ng sin means miss the mark. Kaya pala, itong mga gawang ito, na mga, kasi dito nakalagay na ang Diablo ay ang, Naparito. kasi mula nagkasala ang Diablo. Sa bagay na ito'y hahayag ang anak ng Diyos. Yes. Doon sa ating pagkakaligtas, nang tayo'y maniwala, nang tayo'y manampalataya, dito na nahahayag ang Panginoong Hesus. Kasi iyon na yung sambit ng bibig mo eh. Yan yung hit the mark. Na iba na ikaw eh. Oo. No. Naayos. Meron ng transformation Oo. na mangyayari. Yes. Kaya pala, totoo yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17 that anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Totoo eh. Mawawala ang iyong mga gawang luma, yung mga ginagawa ko dati. Ngayon, napalitan na ng kape at pandasal. Amen. Napalitan na ng mga daily life sharing. Yun, mga kaabangers. At ito ang mga totoong sinasabi ng Panginoon sa Jeremiah 33, verse 3. Call unto me and I will answer you and I will show you the wondrous and marvelous things that you know nothing about. Hindi ko alam na ganito. Wala sa isip ko na mayroong ganito. Makakasama ko kayo. Ito, pinakikita na ng Panginoon. Yung mga gawang upang tayo ay maproteksyonan. Ang mga gawain ng para sa Panginoon. Kaya nga nung panahon ni Jesus, offensive siya sa mga ayaw maniwala.
Gaya niyan. Sabi niya, sirain niyo ang templong ito. Oo. Sa loob ng 3 araw, itatayo ko ito. Oo. Wow, nasira ang ulo nila lahat. Ay, hirap nga. Ano? Pinagawa to? Oo. Tapos wawasakin mo ngayon, 3 araw lang, itatayo mo. Wow, napakahirap ng Kahit intindi. sa technology ngayon, hindi tatayo ng 3 araw. Yes! Hindi talaga maintindihan yun. Masisira nga ang ulo. Ay talagang, mababaliw kang i-interpret ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya ang tanong sa kanya, Beelzebul ka, ikaw ay anak ng Diablo, Oo. ikaw ay may sariling, ay nako. Kaya they pick up a stone, gusto niyang patayin. Oo, gusto niyang batuhin. Pero, oo. Kaso lang tumalili si Jesus, umalis. Alam ni Jesus. O, di ba? Amen. O, kaya makikita niyo po, ang Panginoong Hesus po ay gusto niyang i-deal ang kasalanan. At ang meaning ng kasalanan means to miss the mark. To miss the mark. Yan ang meaning ng kasalanan, to miss the mark. Kaya God wants to destroy that missing link. Kaya lang. May kaya lang eh. Ang mga tao, meron kasing mga kakilala rin ako. Tumanggap na sa Panginoon. Bumabalik uli sa luma pagkatao. Bakit po kaya mga nagkakaganon? Now, unang-una, 2 boses kasi yan sa buhay. Kaya nga sabi nga ng Bible, lumago kayo sa salita ng Diyos. Pag sinabing lumago, ang meaning niyan ay kainin niyo salita ng Diyos. Pag Maturity. sinabing kainin, hindi yung kakainin yung Bible. Kainin yung papel. Kasi ang salita ng Diyos ay tubig yan. Ang salita ng Diyos pagkain yan. Ang salita ng Diyos ay direction yan. Ang salita ng Diyos ay pamukpok yan. Ang salita ng Diyos ay kutsilyo yan. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng buhay yan. Ang salita ng Diyos, yan ang meaning yan eh. At yung kasalanan ay aalisin ka sa salita ng Diyos. Ama po. Pagdudahin ka sa salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Mark chapter 4. Ang gusto ng Diablo, alisin ang salita ng Diyos. Alisin sa kalagitnaan natin. Ang salita ng Diyos, ang tiniterya ng kaaway, pinipilipit ng kaaway. Kaya gusto ng Diablo na ang tao ay maging babad sa religion na sa Diyos naniniwala pero ayaw maniwala sa salita ng Diyos. O naniwala man sa salita ng Diyos, walang panahon sa salita ng Diyos. Naniwala pero walang panahon. Parang hirap din paniwalaan yan. Bakit? O naniniwala naman ako sa Diyos. Pero may panahon ka ba sa salita ng Diyos? Wala. Meditation. Kaya kung paniwala ka, kung ano pinaniniwalaan mo kaya, ayan ang gagawin mo. O, ano sabi ng Titus 1? Tingnan natin sa Titus 1. Titus 1, diba? 1:13. O. O, dito muna tayo sa verse 10. O, ano sa Tagalog yan? Verse 10 sa Tagalog. Sige, basahin mo nga dyan sa iyo. Verse 10. Sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan O, at mga magdaraya, lalong-lalo na yung mga sa pagtutuli. okay? Sige pa, diretso. 11. Na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom, mga taong nagsisipanggulo sa buong mga sambahayan nang nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay
na kapakinabangan. Ano yun? Kapakinabang. Kapakinabangan. And 12, sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Then, Hanggang sa ito. Ang patotoong ito ay tunay dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakapaggaling sa pananampalataya. 14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay sa katotohanan. ang lalim ng Tagalog mo. Mahirap nga. Sabi rito ha, Hindi ko rin maintindihan. marami ang naghihimagsik laban sa aral na ito. Naghihimagsik Oo. sa verse 10. At dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Mm. Walang kabuluhan. O, ano yung walang kabuluhan? Di ba? Magulong pagsasaya. Mga lilipas. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa mga nasa religion na yon, Judaismo. Traditional. Oo. Mga napako sa grupo. Judaismo. Pero mali ba yung Judaism? Hindi, kasi nagsimula talaga, hindi na talaga pwedeng paghiwalayin. Galing talaga, kung wala ang mga Judaismo, di natin na maintindihan, di natin malaman ang Panginoong Hesus sa huling araw, ang Judaismo at mga hintil. At talaga dahil sa kay Kristo, sa gitna si Kristo, ipapaunawa sa atin lahat yan. Now, ngayon, sabi ni Titus, kailangan pigilin sila sa kanilang ginagawa sapagkat ginugulo nila ang sambahayan. Sinong sambahayan nito? Mga mananampalataya. Mananampalatayang totoo na nakapako, nakatutok kay Kristo. Ngayon, kumita lang ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. So sa kanilang interest, gagawin nila yon to feed their own interest para mapagkakitaan Ang salita na. ang salita ng Diyos. Isa na rin sa mga propetang taga-Krita ang nagsabi, ang mga taga-Krita ay sinungaling, asal, hayop, batugan, at matakaw. Tama ang kanyang sinabi dahil dito sa iyong version sa iyong version kanina mabagsik, no? Dito mahigpit mo silang pagsabihan. Rebuke them sharply. Minsan sobra namang bagsik nito mga taong ito magsalita kasi sobra rin nilang bagsik gumawa ng mali. Kaya ang kapantay, katumbas ng taong mabagsik, gumawa ng mali, mabagsik din ang salitang rebuke. Diba ang anak mo, halimbawa lang, sobra ng ginagawa. Ewan ko lang kung di ka mabagsik, mapasigaw sa sobrang mali. Aminin natin yan. Hindi lang sa bagsik. Noong una pa, anak, wag yan. Di nakinig. Malumanay pa. Oo. Pangalawa, anak, wag yan. Malumanay pa yan. Pag panay-panay na, ewan ko lang kung hindi babagsik ang salita mo. Ayaw lang makinig. Doon na ang salitang bagsik. Kasi, palatak na ang grabing taas ng degree ng sukat ng kamalian. At ang mga kamaliang ito ay kailangan na ng mabagsik na review. Tama. Kailangan maputol. Kasi mali eh. O, ano sabi ng mundo? O, akala ko ba si Jesus ay the Lamb of God, malumanay? Diyos ng pag-ibig. O, Diyos ng pag-ibig. Meron bang lingkod ng Diyos ganyan magsalita?
Kaya nga mabagsik si Jesus doon sa John chapter 2 na pinagtitimbwang niya ang mga tindahan doon, ng mga kalakal doon. Opo. Kasi may mga tindahan din doon na itinayo ng mga gustong mag-offer. Sila ang nagpipilter, ay hindi pwede yung iyong hayop na i-offer. Meron kaming panindang offer dito. Yun yung katanggap-tanggap doon sa templo. Sila ang tinatawag na pawn shop sa panahong yun. Para lang mabili, no, yung kanila. Halimbawa, ako yung mag-o-offer sa templo. Sila ang aabang sa'yo na yung i-offer mo, hindi katanggap-tanggap. Meron kaming tinda dito, yung offer mo, ilagay mo dyan. Ito ang kunin mong pang-offer, ito ang katanggap-tanggap. Negosyo. Kaya si Jesus nang dumating, hindi ito bahay ng mga magnanakaw. Galit na galit. Mabagsik si Jesus. Now sabihin nyo ngayon, hindi mabagsik si Jesus. Ayan o, paano pastor kung ayaw pa rin makinig at ang katiwiran ay depende sa motibo ng isang tao? Eh minsan po, mag-decide talaga rin po na umalis sa mga, sabi ng 2 Timothy chapter 3, iwasan niyo mga ganitong tao. May mga taong pasasamahan sa iyo at samahan mo, may mga tao din ang pinapaiwasan ang Diyos. Kaya wag kang superhero. Kasi mga palatak na talaga ang mga ito. Gagamitin nila ang gawain ng Diyos for their own interest, to feed their own interest. Ang tamang salita niyan, manipulator. Kaya kailangan tayo mapagmasid. Balik sa salita ng Diyos. Balik sa salita ng Diyos. At yung mga taong confused, ang tingin nila kay Jesus, si Jesus ang nagdala ng confusion. Paano po nangyari? Alam mo bakit? Bakit? Mali ba yung magtitinda sila at yung i-offer mo, ibalik lang, ay ipalit lang naman kung ano yung nararapat doon na i-offer sa ano? Okay. Parang di confused, di ba? Parang ikaw yung bago, nagdadala ka ng offer mo, papalitan doon. Self-interest. O nandoon yung kambing mo. Eh, may ibon dito. Tingnan mo yung presyo ng kambing at ibon, ang layo naman yan. Tapos, ano pa? Kung may dala ka na. O may presyo, yung presyo ng kambing mo malaki o bakal, malaki, papalitan ng maliit. Sino bang hindi kikita doon? Na dumating si Jesus, yung kanyang taas ng kanyang degree ng holiness. Na yung mga taong ito nanluloko na anong tawag sa kay Jesus ngayon? Magulo ka at nagdala ka ng confusion sa aming programa. Ang gugulo. Yung mali, tama. At yung tama, mali. Isaiah 5:20. Ang mga tao ngayon ang gagamitin mong sila ang confused. Hindi ikaw. Kasi meron kang gustong protektahan ang sarili mong paniniwala. Hindi mo talaga sila ina-usher doon sa totoong pag-aalay. Ito, walang mali naman sa Judaismo kasi sila ang ginamit dyan. Kung wala ang mga Hudyo nung panahon ni Moses, wala ang mga yon. Wala naman tayong experience kung sino si ang tawag dito? Pag-aalay. Lahat sila talaga ang pinaka-ugat. Sabi ng Romans chapter 9, Romans 11. Sila talaga ang ugat. Inugtong tayo doon. Nga lamang, dahil tinanggihan nila ang Panginoong Hesus, ay talaga namang ayaw nila doon. Kahit sila ang mga bansang pinili, bayang pinili, taong pinili, pero kailangan nilang makita ang bagong galaw ng Diyos. Kaya kailangang ipanganak muli. Hallelujah. Amen. Kaya nagalit siya doon. Mabagsik niyang sinabihan ng mga yun. Pinasak niya lahat, no? O, sino nagsasabing makasalanan ng bagsik? Hindi. Bagsik ng
Bagsik Katotohanan. tayuan ng katotohanan. Kaya nga Matthew 11:12 na yung take it by force and the violence take it by force. Kasi makikita yung stand ng Panginoong Jesus eh. No? Kasi nag-uumalma yung katotohanan na hindi matagalan ni Jesus na sobrang mali yan. Pero sa context ng other side, si Jesus ang mali. Mm. Ang gulo. O ngayon, halimbawa, ni-review kitang hindi ka kasal, naglingkod ka pa, tapos sabi mo sa Diyos naman ito. Paano ka naging mabuting halimbawa niyan? Tama. Mali. Mali. Pero, wala namang, huwag kang mag-judge. Di na, magkaiba ang condemnation sa judgment. Ang judgment, you are judging the work. You are judging the result of the work. Pero ang condemnation, you are now cutting the hope of the person. Parang inalis mo na, parang yung puno ng sikumoro o puno ng sabi niya, ang puno na yan, hindi na mamumunga, mamamatay, kinundina na. Igos. Igos, puno ng igos. Hindi, kinundina na, madahon lang, walang bunga, bunutin yan, patayin. Yan ang condemnation. Pero ang judgment, walang bunga. Judgment. Ginajudge mo walang bunga o may bunga. Ang bahay na to, ayaw kong bilhin kasi wala nang kwenta, wala nang pag-asa, condemnation yan. Pero pag sinabi mo, ayaw ko lang bilhin, nag-judge ka sa sitwasyon, sa bunga. Kaya nga, by your work, you can judge it. Magkaiba ang judgment sa condemnation. Pag sinabi kong kay Samuel, Samuel, wala ka ng bukas. Samuel, di ka na magbabago kahit kailan. Condemnation. Condemnation. Pero pag sinabi kong, babaero ka, hindi yun. Yung babae mong ginagawa mo, nagja-judge ako according to your work. Hindi ikaw person na aking kinukundina. Nakita kasi. Kasi hindi ka na magbabago pag kinundina ka, wala ka ng pag-asa. Lana. Pero yung ginajudge ko yung gawa mo, pwede mo pang baguhin yun. Tama. O sa isang kaso, bakit kailangan natin ng judge? Para siya ang Para makita natin mabago ang action, mabago ang gawa, mabago ang resulta. Inabot na pala tayo ng alas 4. Ay, sisimula lang tayo. Ay, nako mga kabangers. Sabi ni Pastor Lino, pinarurusahan ng ama ang mga anak ng kanyang Iniibig. Oh, Chastisement yun. pinuputol niya ang sangang walang bunga. Totoo, hindi tayo nagja-judge sa puno. Yung walang bunga, pwede mo i-judge. Walang bunga, pero wag mo kundinahin ang puno na hindi na yan magbubunga pa kahit kailan. Condemnation yun. May iba pang sanga. Oo. I mean, Mamumunga. tayo, ang salitang judge is referring to the work, referring to the result, referring to what happened outside. Pero ang condemnation is referring to the person himself. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Hindi na talaga judging yun. Condemnation na yun. Wala ka ng buhay. Hindi nakagamit. Pero yung sabihin mo, ng babae ka, ayaw mong umamin, sasabihin mong do not judge. Kita na. Palusot talaga yun. Kaya alam mo mga kabangers, ang ibig sabihin namin dito, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng kaaway. At anong gawa ng kaaway? Ito yung sin, ito yung iniquity, ito yung transgression. Wasakin lahat yan. Hindi na natin natalakay lahat. Sin pa lang tayo natatili. Kaya sabi ni Jesus,
sa Romans 7 verse 24 to 25, dito ako magtatapos. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unting nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang sabi ng verse 25, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagligtas sa akin at nag-alay ng kanyang buhay upang ako'y maging malayang-malaya Amen. sa kasalanan. Hallelujah. Mga kabangers, ito po ang ating pinakasagot na ating pong kailangan kung mananalig tayo. Meron po tayong kasiguruhan sa Kristong namatay at nabuhay na mag-uli. At ang sabi na sa Romans 8:11 na kung ang Panginoong Hesus na namatay at nabuhay, kung ang Espiritong bumuhay kay Kristo Jesus, siyang nananahan sa iyo, ang Espiritu din na yun na bumuhay sa Kanya, ang siyang magpapalaya at magbabangon sa iyo. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Wow! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Manalangin ka, Pastor Brother Samuel. Amen po. Hallelujah. Lord, Heavenly Father, salamat Panginoon sa platform ng Daily Life Sharing upang Panginoon, ito'y walang ang maabot ng mga kaabangers at ang buong mundo ay makilala ka. Kaya salamat sa ginamit mo sa aming pastor, Pastor Dong, Pastora May, sa Daily Life Sharing na ito upang ang lahat ng kaluluwa ay ikaw, Panginoon, ang humipo, ang sino mang makarinig ay magkaroon ng isang kaliwanagan na ikaw lamang, Panginoon, ang nakakapagbigay ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, at patnubayan mo, Panginoon, at pagpalain ang lahat ng mga nakikinig hanggang sa huli, Panginoon. Sila din po naman ay bigyan, O Lord, ng katalinuhan, ng kaginhawahan, Panginoon, na sa kanilang pagsunod ay marinig na ikaw, O Diyos, ang kasagutan sa lahat ng katanungan. Maraming pong salamat sa ginamit mo, Panginoon, sa ating technician, kay Ate Ria, sa internet na ibinigay mo po sa amin, Panginoon, upang ito'y makaabot sa iba't ibang sulok ng mundo. Kami po, Panginoon, ay samahan mo din po hanggang sa aming susunod na bukas ng panibagong episode ng Daily Life Sharing. Panginoong Hesus, ang banal mong Espiritu ang lumukob sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow, salamat mga kaabangers sa inyong pagsusubaybay. At syempre, minsan, Pastor Lino Motilla, mag-usap po tayo, magkwentuhan po tayo sa cellphone. At nais ko po kayong kasama sa Daily Life Sharing. Ayan. Wow, hallelujah. At syempre, salamat mga kabangers sa inyong mga pag-aabang. At di ko man mabanggit kayong lahat, alam kong napaka-special nyo sa harapan ng Diyos. Naniniwala ako ang mensahe ngayong gabi o ngayong hapon na ito ay nagdagdag sa inyo ng maraming kaalaman at magdulot nawa ito ng karunungan upang atin pong malakaran ang kanyang kalooban. Salamat po. Ito ang inyong kaibigan, kapatid, ka-DLS, Pastor Dong Campoy. Brother Sam Ciruela. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po.